Ito yung nakita namin na dental clinic na kayang mag-cater ng mga kids. Assalamualaikum! So, samahan niyo kami. Ito yung panahon na nagpunta kami ng Walter Mart para dalhin sa dental clinic yung isa kong pamangkin. Kasi sumasakit yung kanyang ngipin dahil meron ng mga butas yung mga molar niya dahil sa kakakain niya na syempre ng candies and chocolates. Then yung dental clinic na pupuntahan namin is sa second floor nitong Walter Mart Mall. Dito yan sa May Bikutan. So, ang pangalan ng clinic is si Dr. James Dental Clinic. So, ito yung nakita namin na dental clinic na kayang mag-cater ng mga kids. Kasi may ibang dental clinic nga na hinanap namin, pinagtanungan namin na hindi nila kayang mag-cater or mag-cater if ever ng mga kids. Kung halimbawa, kasi plan na nga namin ipapasta or ipabunot if ever yung teeth ng pamangkin ko. Then, siya si Dr. Rena, yung dental clinic na nag-check sa teeth ng pamangkin ko. And ayan, tinatanong niya kami dyan kasi kung ano yung papagawa namin sa pamangkin ko. Since first time nga magpagawa or magpa-check ni Ate Aisha sa teeth niya sa dental clinic. So, ayan. And we're so proud of her kasi super brave ni Ate dito at hindi siya natakot na magpa-check up to doctor dito yan sa dental clinic. And then, ayan. So, habang check ni doktora yung teeth niya, sinasabi niya sa amin na since baby teeth pa yung meron dito sa pamangkin ko is hindi niya ina-advise na ipabunot nga kaagad kasi ang sabi niya sa amin is let na lang daw, let down tuloy. Let the teeth na umalis, naglayas yon I mean, hayaan na namin na yung teeth niya na matanggal kasi mga baby teeth naman niya mapapalitan din yan eventually ng permanent teeth. Tapos ayan, ang in-advise na sa amin is lagyan na lang siya ng fluoride para hindi na maapektuhan at mas tumibay pa yung other teeth niya. Tapos ayun, and then if ever man na sumasakit pa din, balik na lang daw kami sa susunod para i-check kung ano yung gagawin. And also, mayroon pa palang in-advise si doktora dito, parang root canal something. I'm not sure, forgot the name, pero parang ang dating niya is papatayin yung roots nung I'm not sure. Parang pag ganun ang dating, parang papatayin yung roots nung dun sa may teeth area para hindi na sumakit. Kasi eventually din naman, maaayos or hindi yata papatayin. I forgot the term, pero parang ganun siya. Parang root canal lang dating sa akin, ang pagkakaintindi ko. Pero kung mali man ako, please comment down below, correct me. I'm willing to be corrected on that. So, ayan, dito is, ayan, nilalagyan na si ate ng fluoride dun sa paligid ng teeth niya. At, ayan nga yung pamangkin ko isa is, naglalakad pabalik-balik. Sabi nga namin, siya din, palagyan din para hindi na nga magkaroon ng problems or magkaroon ng cavities doon sa teeth niya din. And then, after 2 weeks, is bumalik kami ulit doon sa Dr. James Dental Clinic. Napag-desisyon na namin talagang ipapasta kahit hindi dapat. Kasi nga ayun, every time na nalalagyan ng pagkain yung teeth niya, kahit yung normal na kain is sumasakit. So sabi namin, sige, ipapasta muna while hindi pa kayang bunutin kasi hindi pa naman gumagalaw yung teeth niya. Hi ate! Ready ka na ate magpa-dental? Yes. Oo. Huwag kang matatakot ha, papapasta natin teeth mo ha. Ikaw na lang. So ayan, ganda ng facilities nila dito. Dr. James. So, this is the time na nila doktora yung teeth ni ate. So, ayan. In fairness din kay ate, hindi siya natakot. Hindi siya natakot to sa yung machine, di ba, ginagamit for the pasta kasi sabi ni doktora is kailangan mo na daw kiskisan para kumapit ng
ayos yung pasta doon sa teeth niya. So, ayan, in fairness kay ate, hindi siya natakot dyan doon sa machine na ginagamit para sa pagpapapasta. Overall, ang nagastos namin para sa pagpasta sa teeth ni ate is 3,500 for 2 or 3 teeths. Ayan, so if nagustuhan niyo itong vlog na to, please don't forget to like, share, and leave a comment if may gusto pa ibang makitang mga videos sa aking vlog. So thank you so much for watching. Till next time, bye-bye!